ang iisang Ama. Yun po ang iisang Diyos. Yun din po ang iisang lumikha. Hindi po isa na dalawa o isa na tatlo o di kaya tatlo na isa, kapatid na Michael. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol one. 1 plus 1 plus 1, ano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Sony. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Meron na naman akong tatlong mga talata sa Biblia na gusto nating tatalakayin, Yung Isaiah 44:24. Ito pong Malakias Kapitulo 2, versikulo 10. At ito pong Henesis 1:26. Alam ninyo mga kababayan, ito pong mga talatang ito ay ginagamit po ng isang samahang panrelihiyon na nagsasabing iisa lang, isang persona lamang ang gumawa ng langit at ng lupa. At yan daw ang Diyos Ama. At ito daw ang magpapatunay na mali daw ang doktrina ng Santissima Trinidad at maling sabihin na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Nako, titignan natin mga kapatid. At para simulan ang ating episode mga kababayan, umpisahan natin dito po sa Isaiah Kapitulo 44, versikulo 24. Ang talata bang ito ay nagpapatunay na mali ang doktrina ng Santissima Trinidad? Babasahin muna natin para mas malinaw kung ano yung nakasulat sa Isaiah 44:24. Gagamitin ko na lang po Magandang Balita Biblia. Ganito pong ating mababasa. Akong si Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Dito sila bumabata yung ako lang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan. Ito, panoorin natin ang video ng magkabarkadang ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol sa talatang ito. Ito, panoorin natin sila mga kabati. Kaya ito mahalaga mga sumusubaybay. Ano pa ang nagpapatunay na iisa lamang ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at ng lupa? Katunayang mali. Yung sinabi nito ni na Mr. Dwayne na yun daw Elohim doon ay ang Tatlo. Ama, Anak at Espiritu Santo. Maling-mali po yun, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay. Ganito po ang ating mababasa sa Isaiah 44:24. Pakinggan po ninyo. Akong si Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Ayan po mga kababayan, napanood nyo po si Michael Sandoval at si Bobby Fernandez na nagsasabing nag-iisa lang ang Diyos Ama sa paggawa ng sanlibutan. Ayon po sa binasa nila sa Isaiah 44:24, kasi yung nakasulat dito, ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Aba, titignan natin kung tama kaya ang unawa ng mga ministrong ito ni Manalo. Sasaling ang salita ng Diyos yung ginamit, ako lang mag-isa. Ako lang din ang lumikha ng mundo. Sa English Standard Version, who alone stretched out the heavens. Yan po, yung salitang alone yung ginamit. Sa Hebrew, interlinear, yung alone ay lebadi. Ayan, so yung lebadi, meron po yung derivative na bad or B-A-D. Yan po ay itra-translate magiging alone. So yan po yung alone, all alone, lebadi sa talatang ito.
punta naman natin mga kapatid, Deuteronomio 32, 9 hanggang 12. Sa 9 mga kapatid. For the people of Israel belong to the Lord. Jacob is his special possession. Ang mga Israelita ay pagmamayari ito ng ating Panginoong Diyos. Pagdating po sa 12, the Lord alone guided them. Ibig sabihin, yung nag-lead daw sa mga Israelita para pumunta sa Promised Land ay ang Panginoong Diyos Ama lamang. May alone na salita, at kung titignan ninyo sa Hebrew Interlinear Text, ito pong ginamit para sa alone ay badad, lebadi, at badad. Parehang may bad, yung derivative ng lebadi at badad mga kapatid, meron pong Hebrew word na bad. Itatranslate alone po sa English. Ngayon, so sa Deuteronomio 32, 12 na ating binasa kanina, pinapalitaw po ng nasabing talata na ang Diyos Ama lamang mag-isa ang nag-lead, ang nag-guide sa mga Israelita para pumunta sa Promised Land ayon po sa talatang ito. Kaya, totoo kaya na ganon ang pagkaunawa sa mga nasabing talata? Tanong, base ba sa talatang nabasa kanina itong sa Isaiah 44:24, nag-iisa ba talaga ang Diyos Ama sa pagkalang ng mundo? At itong nasa Deuteronomio 32:12, nag-iisa lang ba ang Diyos Ama sa pag-lead at pag-guide po sa mga Israelita na pumunta sa Promised Land? Titignan natin. Babasahin natin sa Exodus chapter 32 verse 32 to 34. Ganito po ang ating mababasa. But now if you will only forgive their sin, but if not, erase my name from the record you have written. But the Lord replied to Moses, No, I will erase the name of everyone who has sinned against me. Now go, lead the people to the place I told you about. Look, my angel will lead the way before you. And when I come to call the people to account, I will certainly hold them responsible for their sins. Klarong-klaro, ibig sabihin, sabi sa talata, sinabihan ng Diyos Ama, ito pong si Moises, that he will lead the people to the place God has told him about. Ayon ni dito, yung anghel din daw ng Panginoong Diyos mag-lead po kung saan sila pupunta. Ibig sabihin, parang may kontrahan. Nako, akala ko naman alone, God the Father alone guided the Israelites ayon po sa Deuteronomio 32:12. Samantala sa Exodus chapter 32 verse 32 to 34, si Moises at ang anghel ang nag-guide sa mga Israelita. Paano natin ma-reconcile? Ang salitang alone o sa Hebrew ay may derivative na bad, ay hindi naman talaga literal na nag-iisa ang ibig sabihin nito mga kapatid. Pinapahiwatig lang na sa pamamagitan ni Moises at ang anghel, napamunuan ng Diyos ang bayang Israel. May pamamagitan. Ibig sabihin, may instrument. Sa pamamagitan ni Moises, ang Diyos Ama po ay nag-guide sa mga Israelita. Ang Diyos Ama ay nag-lead sa mga Israelita na pumunta sa Promised Land. Klarong-klaro. Pamamagitan, halimbawa, sa Daniel 4:29 hanggang 30, babasahin ko na lang po. Sa Good News Translation, ito po. Only 12 months later, while he, King Nebuchadnezzar, was walking around on the roof of his royal palace in Babylon, he said, Look how great Babylon is. I built it as my capital city to display my power and might, my glory and majesty. Totoo kaya siya lang mag-isa nagtayo ng City of Babylon, itong si Nebuchadnezzar? Isipin niyo mga kababayan, tama bang sabihin na I built it as my capital city? Ibig sabihin, si King Nebuchadnezzar, siya lang mag-isa yung nagtayo. Parang mali naman ata yung intindi niyo sa Biblia. Kaya bang ipatayo ni King Nebuchadnezzar ang Babylon ng mag-isa? Isipin mabuti mga kababayan, meron pong tagapamagitan dyan mga kapatid, Hindi niya kaya yun mag-isa. In the span of 12 months, hindi niya kaya yun. Sa New Testament, ito pong tagapamagitan ay ginagamit naman. Ito pong sa Hebrews chapter 1 verse 2. Ito po ang ating mababasa. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan
at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Klarong-klaro, sa pamamagitan pala ni Kristo na anak ng Diyos, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Paano ngayon yan, mga kapatid? Di ba? Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, nangyari ang paggawa ng sanlibutan. Unang Korinto 8:6 nga yung ginagamit nila palagi na yung Diyos Ama lang daw yung Diyos. Nako, ito babasahin ko po. Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon si Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Tingnan natin, balikan natin yung kanina yung mga talata na ating binanggit, Unang-una, ito pong nasa Deuteronomio 32:12. Sabi doon, ang Diyos Ama lang mag-isa yung nag-guide sa mga Israelita. Pero kung titingnan mo sa Exodo 32 hanggang 34, si Moises at yung anghel, they guided the Israelites. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Moises at yung mga anghel, nag-guide yung mga Israelites. Ibig sabihin, si Moises at yung anghel, with the power of God the Father, nag-guide po ang mga Israelites. Ganon din sa creation story. Si Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, nagawa ang sanlibutan. Ibig bang sabihin, si Kristo, hindi siya creator? Mali po. Si Kristo, creator. Kasi nga, sa pamamagitan ni Kristo, nagawa ang lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan ito. Sa pamamagitan ni Kristo, nagawa ang lahat ng bagay. Ibig bang sabihin yan, hindi na kagad Diyos si Kristo? Nako pag-isipang mabuti. Juan 1 hanggang 3, kasi kung titignan nyo sa talata, yung verbo na tinutukoy ay Diyos. At sa versikulo 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng verbo. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Klarong-klaro, kung wala pala ang Diyos Anak, kung wala pala ang verbo, ay hindi nagawang lahat ng bagay. Klarong-klaro mga kababayan, ibig sabihin, si Kristo nandoon na talaga sa creation story. Naku, palpak. Akala ng mga ministrong ito, mag-isa lang yung Diyos Ama sa paggawa ng lahat ng bagay. Hindi yan sang-ayon sa Biblia, Ito sa Hebreo 1 hanggang 3 at versikulo 8. Dito po sa versikulo 2, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Ibig sabihin, nilikha ng Diyos Ama ang sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo. Sa versikulo 8, yung anak na tinutukoy sa versikulo 2, tinawag ng Ama na, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan pa man. Klarong-klaro, si Kristo Diyos pala. Nako, huling-huli. Kaya klaro talaga na sa pamamagitan ni Kristo, nalalang ang lahat ng mga bagay at napatunayan nating Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Two birds hit in one stone. Palpak ang mga ministrong ito. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministrong ito, Kaya ito mahalaga mga sumusubaybay, ano pa ang nagpapatunay na iisa lamang ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at ng lupa? Katunayang mali. Yung sinabi nito ni na Mr. Dwayne na yun daw Elohim doon ay ang tatlo. Ama, Anak at Espiritu Santo. Maling-mali po yun, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay. Ganito po ang ating mababasa sa Isaiah 44:24. Pakinggan po ninyo. Akong si Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Isaiah 44:24 daw ang magpapatunay na mali ang doktrina ng Santissima Trinidad at mali daw na si Kristo ay Diyos at mali daw na si Kristo ay nandoon na sa araw ng paggawa ng mundo. Busted yan, mga palpak na ministro. Nako, hina sa Biblia nila. Nako, wala talaga. Ito naman sa Malakias, Kapitulo 2, versikulo 10, na nagsasabing, basahin ko po sa inyo, ang nakasulat, hindi ba iisa ang ating Ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit nagtataksil tayo sa isa't isa at nilalapastanganan ang tipa ng ating mga ninuno? O sabi daw sa talata kasi,
Hindi ba iisa ang ating Ama? Hindi ba't iisang Diyos ang lumalang sa atin? Titingnan natin mga kababayan. Sabi kasi ng mga ministro ni Manalo, magpapatunay daw ito na iisa lang ang persona na gumawa ng sanlibutan. Bago muna natin puntahan ang mga ministro ni Manalo, pamasahin muna natin ito pong Pasugo Magazine na labas po noong April 2019 issue. Sa page 44, meron tayong mababasa sa article na ang iisang Diyos na ipinakikilala ng Biblia ni Arnel Armenia. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Sino ang ipinakikilala sa matandang tipan na iisang Diyos na walang kagaya? Sa aklat ng Malakyas ay ganito ang nakasulat. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Malakyas 2:10, magandang balita Biblia. Ang Ama ang iisang tunay na Diyos na ipinakikilala sa matandang tipan. Totoo kaya ang claim na ito ng Pasugo Magazine? At ito pa, panoorin ninyo, video ni Michael Sandoval at ni Bobby Fernandez. Ito, panoorin ninyo, mga kapatid. At sa ibang pagtuturo ng mga propeta, sa ibang aklat ng Biblia, sino ang tinutukoy, kapatid na Bobby, na iisang Diyos na lumikha? Ang Ama rin, kapatid na Michael. Pakinggan ninyo, dito po sa Malakyas 2, ang talata ay 10. Hindi ba iisa ang ating Ama? At ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kaya ang iisang Ama, yun po ang iisang Diyos, yun din po ang iisang lumikha. Hindi po isa na dalawa o isa na tatlo o di kaya tatlo na isa, kapatid na Michael. Kaya Aba, grabe naman talaga. Yung mga ministrong ito, nako ayon po sa dalawang ito. Ito daw yung talata na Malakyas Kapitulo 2, versikulo 10, magpapatunay daw na mali daw ang Santissima Trinidad. Yung lumikha daw ng bagay, isang persona lang, Diyos Ama lang daw yun. Nako ang tanong, totoo kaya ang claim nilang ito? Nako kasi dito nga sa Malakyas 2:10, hindi ba't iisang Diyos ang lumalang sa atin? Yan ang nakasulat Kung sa English, sa Revised Standard Version, has not one God created us? Dito yung nakasulat, one God daw. One Father, one God. Aba, titignan natin. Sa Hebrew Interlinear Text, yung salitang one po ay eto na naman. Ekad. Nako yung ginamit. Ekad pala yung ginamit dito sa Malakyas Kapitulo 2, versikulo 10. Tingnan natin dito po sa Strong's Exhaustive Concordance. Ganito po ang ating mababasa. Alike, alone. Ibig sabihin, ang salitang ekad ay maaring iisa, alone. Totoo naman, kung sa one Father, isa naman talaga yung Father. Yung God the Father, isa lang yun. Kaya tama, yung unang ikad na nabanggit sa talata ay iisang Father. Susunod, sabi dito, a numeral from akad, properly united. Klarong-klaro, ang salitang ekad ay maaaring may ilang persona sa iisang grupo. Ibig sabihin, itong Diyos na tinutukoy, itong one God, sa pangalawang ekad na binabanggit sa Malakay 2 verse 10, yung one dito ay hindi naman ibig sabihin na iisang persona, iisang Diyos Ama. Di naman ganun yun, mga kababayan, Basahin muna natin itong Genesis 2:24 para mapatunayan natin tama ang ating sinasabi. Therefore, a man leaves his father and his mother and cleaves to his wife, and they become one flesh. Yung one na ginagamit dito, mga kapatid, sa Genesis chapter 2 verse 24, ekad din, mga kapatid, yung ginamit. Pero kung titingnan ninyo, they become one flesh. Pero imposible namang magiging iisang laman itong lalaki at babae. Ito din sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yung one na ginamit sa one Lord, ekad din po, mga kababayan. Kaya hindi ibig sabihin na kung sinabing iisa, kaagad numerically one ang ibig sabihin nito. Nako Kaya hindi talaga maaaring iisa lang na persona sa iisang Diyos. Klarong-klaro naman sa definition ng Hebrew word na ekad,
Kaya sa sinasabing ito ng Pasugo Magazine at ito pa ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni At sa Manalo. ibang pagtuturo ng mga propeta, sa ibang aklat ng Biblia, sino ang tinutukoy, kapatid na Bobby, na iisang Diyos na lumikha? Ang Ama rin, kapatid na Michael. Pakinggan ninyo, dito po sa Malakias 2, ang talata ay Gis. Hindi ba iisa ang ating Ama? At ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kaya ang iisang Ama, yun po ang iisang Diyos, yun din po ang iisang lumikha. Hindi po isa na dalawa o isa na tatlo o di kaya tatlo na isa, kapatid na Michael. Kaya, Busted yan! Palpak! Naku, wala talaga. Ang hina talaga sa Biblia. Puntahan natin ang Henesis, Kapitulo 1, versikulo 26. Ganito pong ating mababasa. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kasi yung nakalagay dito, lalangin natin ang tao. Ano ba yung pinapahiwatig ng salitang natin o sa Ingles ay us, US na us, ano? Ibig sabihin, hindi lang nag-isa ang Diyos Ama sa paggawa ng sanlibutan at sa paggawa ng tao ayon po sa Henesis 1:26. Tanong, sino ba ang kasama ng Diyos Ama sa paggawa ng tao ayon po sa Henesis 1:26? Tanungin muna natin itong mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1914. Sa Pasugo Magazine nila, na isinulat noong November 1968 issue, sa page 18 to 19, ganito po ang ating mababasa. Ang mga kerubin na isa sa uri ng mga anghel, ang kaatin at kanatin ng Diyos. Sila ang kausap ng Diyos at kanatin ng panukalain ang paglalang sa tao. Hindi ang ipinalalagay ng mga pari ng mga personang Diyos. Bagamat sinabi ng Diyos na lalangin natin ng tao, ibig bang sabihin, katulong ng Diyos sa paglalang ang mga anghel? Ayon sa mga taga-Iglesia ni Cristo 1914, mga anghel daw at hindi si Kristo at ang Espiritu Santo ang kasama ng Diyos Ama sa paglalang ayon po sa Henesis 1:26. Nakasulat ka dito, lalangin natin. Klarong-klaro, ibig sabihin, yung kasama ng Diyos Ama, kasama din sa paglalang ng tao. Ibig bang sabihin, creator din ang mga anghel? Ngayon, dito po sa sinasabing ito ng Pasugo Magazine, totoo kaya itong claim na ang mga kerubin, yung kasama ng Diyos Ama, na lumalang sa tao ayon sa Henesis 1:26. At dahil daw dito, mali daw ang doktrina ng Santissima Trinidad, mali din daw na Diyos si Kristo, mali din daw na si Kristo kasama ng Diyos Ama sa paglalang ng tao. Titignan natin mga kababayan. Paano ba nila pinagkakatwiranan ang doktrina nilang ito? Panoorin natin muli, Michael Sandoval at Bobby Fernandez. Ito sila mga kababayan. pero pagka ginagamit ni na Mr. Dwayne at ni na Attorney Mars yung Genesis 1:26, paano nila pinangangatwiranan yun, kapatid na Bobby, para patunayang ang Diyos daw ay isa na may tatlong persona? Ang kausap daw ng Diyos doon sa panahong isinasagawa ang paglalang ay hindi raw po ang mga anghel, kundi ang Panginoong Jesucristo at ang Espiritu Santo. Pakinggan po natin sila. So ang kausap ng Diyos doon sa Genesis 1:26 ay ang salita at ang espiritu, hindi anghel. Kasi ang anghel, kapatid na Dwayne, created beings, creatures, at hindi sila creator. Kapatid na Bobby, mabuti ay talakay na natin. Tatlong persona nga po ba, mga mahal na sumusubaybay, ang magkakausap sa Genesis 1:26 at yun daw dalawa, yun daw si Kristo, at saka yung Espiritu Santo, yun daw dalawa ang kamanglalalang ng ating Panginoon Diyos. Walang ganyang nakasulat sa talata, kapatid na Michael. Mabuti basahin natin ang mismong ginagamit nilang talata. 1:26 hanggang 27 ng Genesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan.
ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ang nakasulat dito, mga mahal na taga-subaybay, ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Sa makatid, meron siyang kausap, pero nang isagawa na yung aktual na paglalang, meron bang katulong? Sinabi ba niya, nilalang ng mga Diyos, yung ba nasa talata? Ay hindi, kapatid na Michael. Ang nakasulat dito, at nilalang ng Diyos ang tao. Kaya ang Panginoong Diyos lamang ang lumalang. Pero nung isinagawa niya ang paglalang, may kausap siya. Ang sabi niya, lalangin natin ang tao. Teka, kapatid na Bobby, kung ang pag-uusapan ay paglalang, ilan ba ang lumalang sa buong sangsinukob ayon sa propeta ng Panginoon Diyos? Nakasulat po sa Isaiah 44:24 sa saling magandang balita, kapatid na Michael, ako lamang mag-isa ang nagladlad ditong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. At doon sa today's English version, ano man ang pagkakabanggit doon, kapatid na Bob? Ang nakasulat doon, I alone stretch out the heavens when I made the earth. No one helped me. Sa Isaiah 44:24 naman, sa saling Abriol, ang nakasulat po, akong mag-isa ang nagladlad ng mga langit at nagpatatag ng lupa ng walang katulong. Ngayon baka sabihin nila ganito, kapatid na Bobby, tamang ang Diyos walang katulong sa paglalang sa langit at sa lupa at sa lahat ng nakikita sa kalawakan, pero pagdating sa tao, ang Diyos, yung Ama, may katulong na sa paglalang. Sagot natin doon. Ang mali yan, kapatid na Michael, binasa na po natin kanina sa Genesis 1:27 na ang sabi, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Kaya ang sabi, kapatid na Michael, nilalang ng Diyos ang tao. Hindi po sinabing nilalang nila ang tao. At para sa kanila, dito sa mga Catholic Defenders, kapatid na Bobby, yung terminong lalangin natin, para bang yung terminong natin, na pronoun natin, tumutukoy lang sa tatlo na magkakausap. Tama ba yun? Yan ay maling-mali, kapatid na Michael, kahit na ang kausap natin ay 100, 1,000, 1,000,000. Ang banggit pa rin noon, ang gagamitin pa rin pronoun ay lalangin natin. Hindi dapat limitado lang, naka-confine lang sa dalawang kausap. Ngayon, sa Biblia, ating sasangguniin, sinong kausap ng ating Panginoon Diyos? Sino ba ang kanatin niya? Doon sa Genesis na binabanggit sa 1:27. Pakinggan natin dito po sa Genesis 3:22, 23 hanggang 24. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito, ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayoy iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Ang kanatin po ng Panginoong Diyos ay ang mga kerubin. Yan po isang uri ng anghel, kapatid na Michael. Na nilalang ng ating Panginoon Diyos na nasa halaman ng punang Eden. Kaya mali po ang pagkaunawa nitong mga Catholic Defenders at ng iba pang mga religious organizations na ginagamit ang Genesis 1:26 para patunayan na yun daw terminong Elohim ay tumutukoy daw sa tinatawag nilang Trinidad o isang Diyos na may tatlong persona. Napatunayan po namin sa inyo, iisa lamang ang tunay na Diyos na lumalang ng buong daigdig at ng lahat po ng natatanaw natin sa kalawakan at maging sa atin na mga tao sa daigdig na ito. Walang iba kundi ang Diyos Ama na makapangyarihan po sa lahat. Aba! Grabe, magpalusot itong dalawang ito. Titignan natin kung tama ang kanilang depensa dyan. Sige nga, titignan natin. Litisin natin, mga kababayan.
Ayon kasi sa kanila, kerubin daw ang kasama ng Diyos sa paglalang, yung kanatin daw ng Diyos. Sa Henesis 1:26 ay mga anghel, specifically, kerubin. Aba, titignan natin O, sige. Totoo bang mga kerubin ang tinutukoy sa Henesis 1:26 na kanatin ng Diyos Ama sa paglalang? Titignan natin sa talata mismo, Ito Sa 22, ganito pong ating mababasa. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito, ang tao'y naging parang isa sa atin. Eto parang isa sa atin. Ibig sabihin, may kasama ang Diyos Ama sa 22. Ngayon, sinasabi nila na yung kasama daw, kerubin. Napatunayan daw nila ito sa 24 kasi yung nakasulat, ito, babasahin ko na lang. Ano pa't itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin. Ito. Ngayon, sa Henesis 3:24, mga kapatid, kailan ba inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin? Diba pagkatapos na naitaboy yung lalaki? Naku, palpak talagang unawa ng mga ministrong ito. Sa paggawa ng tao, nandun ba yung mga kerubin? Hindi naman sinabi sa Henesis 1:27, 26-27 na yung anghel nandoon na. Palpak talaga ang mga ministrong ito, mga kapatid. Sa timeline po ng pangyayari, yung mga kerubin pumasok na after itinaboy yung lalaki na si Adan ng ating Panginoong Diyos. Klarong-klaro po yan sa talata. Sa Henesis 3:24, yun ang time na nilagay ng Diyos Ama ang mga kerubin. Nangyaring pagkalagay sa mga kerubin pagkatapos ng pagtaboy ng Diyos kay Adan. Tanong, ang mga anghel ba ay may kakayahang maglikha ng tao? Kasi nga sa Henesis 1:26, lalangin natin. Pero pagdating daw sa paglalang, sabi ng mga ministrong ito, Diyos Ama lang daw yung gumawa. Palusot na naman yan Basahin natin sa awit 148, versikulo 2 at 5. Ito po. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang hukbo. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat siya'y nag-utos at sila'y nangalikha. Klarong-klaro, mga kapatid, ibig sabihin yung mga anghel, nilikha ng Diyos Ama. Nako, paano ngayon yan? Nilalang ng Diyos ang mga anghel at hindi maaaring kasama ng Diyos na lumikha ng tao. Yung palusot nila ngayon, sa 27 kasi Henesis 1:27, Diyos Ama lang yung binabanggit. Ibig sabihin ba pag sinabing Diyos ay Diyos Ama kaagad? Ibig bang sabihin yung kanatin ng Diyos Ama ay hindi rin Diyos? Nako, inconsistent naman ata yun. Yung kasama ng Diyos Ama, Diyos din yun. Yung kanatin ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Henesis 1:27 na yung Diyos lumalang. Yung tinutukoy na Diyos doon, Godhead yun. Nako naman, yung ministrong ito, palpak sa unawa. Kaya sa sinasabi nila na Henesis 1:26 na yung kanatin daw ng Diyos ay mga anghel, nako, mga kerubin daw. Nako, binatayan pa, Henesis 3:22 hanggang 24. Ang kanatin po ng Panginoong Diyos ay ang mga kerubin. Yan po isang uri ng anghel, kapatid na Michael. Na nilalang ng ating Panginoon Diyos na nasa halaman ng punang Eden. Kaya, mali po ang pagkaunawa nitong mga Catholic defenders at ng iba pang mga religious organizations sa ginagamit ang Henesis 1:26 para patunayan na yun daw terminong Elohim ay tumutukoy daw sa tinatawag nilang Trinidad o isang Diyos na may tatlong persona. Napatunayan po namin sa inyo, iisa lamang ang tunay na Diyos na lumalang ng buong daigdig at ng lahat po ng natatanaw natin sa kalawakan at maging sa atin na mga tao sa daigdig na ito. Walang iba kundi ang Diyos Ama na makapangyarihan po sa lahat. Ako, palpak sa unawa, kaya busted yan, palpak ang unawa nyo. Ako, wala talaga ang mga ministrong ito. Ngayon, ito naman, yung sinasabi naman na at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Yung Henesis 1:27, sinasabi dito, pagdating sa paglalang, yung Diyos Ama lang yung naglalang sa tao, hindi nakasama yung anghel. Sasagutin niya, ito nga sa
kanilang Pasugo Magazine, yun din yung binabanggit. Babasahin ko na lang po sa inyo sa page 19. Nang isagawa ng Diyos ang paglalang sa tao, may tumulong ba sa Kanya? Sa Henesis 1:27, ganito ang nasusulat. At nilalang ng Diyos ang tao sa Kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila ng lalaki at babae. Nag-iisa ang Diyos nang lalangin niya ang tao. Wala siyang kasamang mga personang Diyos, gaya ng haka-haka ng mga pari. Itanong, base ba sa talatang ito, iisa ang persona ng Diyos? Yung tinutukoy sa Henesis 1:27? Nako, balikan natin. Gagamitin ko na po Amplified Bible, Classic Edition. Ganito pong ating mababasa. God said, "Let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image." Klarong-klaro po. Yung as na tinutukoy, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ayon sa saling ito. Sa talatang ito, ang as ang as ay tumutukoy sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Paano natin mapapatunayan yan? Ito sa The Living Bible po, babasahin natin sa Hebrews chapter 1 verse 3. Ganito po ang ating mababasa. God's Son shines out with God's glory and all that God's Son is, and thus marks Him as God. Klarong-klaro. Ibig sabihin, si Kristo, Diyos. Ibig sabihin, si Kristo, pwede mong matukoy na Diyos na tinutukoy sa Genesis chapter 1 verse 27. Ibig sabihin, yung Diyos na tinutukoy sa Genesis chapter 1 verse 27, included na yung Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kasi nga, tatlong persona sa iisang Diyos. Nako, grabe talagang mga ministrong ito. Palpak sa Biblia. Kaya Diyos talaga, ating Panginoong Jesucristo, klarong-klaro. Kaya tama talagang doktrina ng Santissima Trinidad. At itong mga ministrong ito ng Iglesia ni Manalo, palpak. Nako Ano pong masasabi nyo sa ating video ngayon, mga kapatid? Napatunayan ba ng Iglesia ni Cristo 1914 ang mga sinasabi nila kagaya ng nasa Isaiah 44:24, Malakias Kapitulo 2, versikulo 10, at ito pong Henesis 1:26 na ginamit pa yung Henesis 3:22 hanggang 24 para sabihin na yung Panginoong Jesucristo natin ay hindi raw kasama sa paglalang ng tao at paglalang ng sanlibutan ito. Nako, hindi nila napatunayan, mga palpak kasi sa Biblia ang mga ministrong ito. Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Sorry! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaborlok at ako ang inyong Sorry!